sa sarili mo? Doon sa langit. Okay? Pastor, kanino ako mag-iipon? Para kanino yung iniipon ko dito sa lupa? Para sa apo mo. Sabi ng Proverbs chapter 30 yata yan, verse 22, di ba? Na ang pag-iipon, ang mabuting magulang ay nag-iiwan ng pamana sa anak ng kanyang mga anak. So, ibig sabihin, apo yun, apo. Kaya dapat, yung aking magiging apo sa mga anak ko, dapat mag-iiwan ako ng pamana. Paano kung wala naman ako iniipon? Wala naman akong trabaho. Wala naman akong negosyo, di ba? Paano makakapag-ipon? Ang unang pamana na pwede natin ibigay sa ating mga apo ay yung mga spiritual heritage. Ayan, yung ating pananampalataya. Yung pananampalataya ay napakagandang pamana yan sa ating mga anak, sa ating mga apo. Kaya yung mga lolo-lola, yung mga apo natin, pamanahan ninyo ng pagtitiwala sa Diyos. Dapat makilala nila ang Diyos through you. Diba? Kaya maraming apo ngayon na hindi magiging maayos kasi nga hindi iniwanan ng lolo o lola ng pamanang pananampalataya. Dapat manahin ng ating mga apo ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya huwag nyo i-downgrade ang inyong influence, no, to your grandchildren. Dapat influensyahan nyo sila. Apo ko na lang yun Dapat yung magulang, tama naman din. Pero, magulang ka pa rin naman diba? Ikaw ay magulang ng iyong apo. Influensyahan mo muna yung anak mo. Pagkatapos, kayong dalawa, parang si Eunice at saka si Lois. Diba? Nagtulong si Eunice at si Lois para hubugin si Timothy. Kaya si Timothy naging pastor. Diba? Naging pastor. From a child. Sabi ng Bible, sabi ni pangalan? Thou must know the Holy Scripture. Kaya, number 1 pamana, mga lolo't lola, yung pagkakilala sa Diyos ng ating mga apo. Yung pagkaalam nila sa salita ng Diyos. Diba? Pagtulungan natin na yung ating mga apo ay ating mahubog sa salita ng Diyos. Okay? Pagtulungan ng magulang at saka ng kanyang lolo o kaya lola. Para yung mga apo na yan, hindi sakit sa ulo. Karamihan ng apo sa sakit sa ulo pinabayaan. Hindi in-influensyahan ng mga maka-Diyos na influensya. Kaya nga yung katulad niya, yung eskwelahan, meron daw sila schedule ng training ng basketball, mga estudyante. Nagpo-promote siya ng Alam niyo, pagka naglagay kayo ng yung ginagawa ng gobyerno, mga Sunday, nagpo-promote ng rebellion yun Sa araw nga, matalakay nga yun doon sa police at saka sa munisipyo ng Angat. At saka police niya sa Santa Maria. Bakit? Iyan ay nagbibreed ng rebellion against God and government. Sunday yan Iyan ay holiday, iyan ay Lord's Day. Dapat ang tao nasa pamamahinga, nasa pag-aaral ng salita ng Diyos, nasa pagsamba. Gumawa ka na activity ng Sunday. Hindi sila nakapakinig ng salita ng Diyos. Ang labas niya, rebelde. Kaya maraming rebelde mga anak ngayon, ang mga apo. Trabaho ng gobyerno. Kaya maraming taong labas. Bakit? Trabaho nila Magawa sila ng Sunday activity. Buti sana, yung activity na yun, may preaching din. Wala naman preaching Diba? So, kaya nag-create ka ng sarili mong problema.
At sabi ng Bible, ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos, ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. He that heareth not the word of God, even his prayer is abominable unto the Lord. Kaya kapag hindi kayo nakikinig ng message, abominable ang prayer nyo. Diba? Pastor, prayer meeting kasi meron naman. Totoo naman yun. Kaya lang, konting oras lang naman isasakripisyo mo eh. Ako, namatay ba ako 1 hour a day? For 12 years? 1 hour a day ang tulog ko, namatay ba ako? Nagka-cancer ba ako? May insomnia ako, pero nakatulog yung insomnia ko. Dahil sa insomnia ko, daw makatulog. O dahil daw makatulog, dahil may insomnia ako, nagamit ko sa pag-aaral ko sa gabi. Yung insomnia ko, blessing yun. Minsan kasi ang sakit, ang tingin natin, curse eh. Hindi po lahat ng sakit ay curse. May sakit na blessing. Tulad yung estudyante ako, may insomnia ako. At hindi ako natutulog sa gabi. 1 hour lang ang tulog ko sa isang araw. O saan ko ginagamit yung bilang ako'y gising? Eh di sa pag-aaral. Pagbabasa, paggawa ng assignment, pagtatrabaho. Eh pinakanabangan ko yung insomnia ko. Blessing in disguise. Kaya nga, di ba? Ang problema ay blessing in disguise. Eh pag may problema tayo, para na tayong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang kasunod ng problema ay blessing. Kaya pag may problema kayo, magtuwa kayo. Kaya nga sabi ng Bible, count it all joy when you fall into diverse temptations. Di ba? Pag kami nakaproblema kayo, para kayo namatayan. Okay, Acts chapter 20. Para di tayo magtagal. Sabi rito, remember the words of the Lord Jesus. How He said, it is more blessed to give than to receive. Ang sabi po ng Bible, alalahanin ninyo ang mga salita ng Panginoong Yesus. So, sino nagsabi nito? Ako? Hindi po. Si Apostol Pablo? Hindi po. Si Lucas? Si Lucas po may sulat nitong Acts eh. Wala kay Dr. Luke. Sino may sabi na mas mapalad ang nagbibigay? Di ba? Kaysa tumatanggap. Normal ang tao. Puro tanggap. Normal yan. Pero, ang nagbibigay ay hindi lamang siya normal. Diba? Above normal. Hindi abnormal, ha? Ibig sabihin, meron siyang mataas na kaisipan. Meron siyang mataas na pananaw. Diba? Kaya siya nagbibigay kasi meron siyang nakikita, hindi nakikita, nang wala nang ginawa, kundi nakalahad. Pahingi po, pahingi po, pahingi po, pahingi po. Diba? Nung bata kayo, tama yun. Hingi kayo ng hingi sa nanay at tatay nyo. Kasi bata pa kayo, wala pa kayong kakayanan eh. Pero habang tumatanda naman kayo, dapat, imbis na kayo'y nakalahad lagi sa nanay ninyo, tatay ninyo, kayo naman yung pamisan-misan na bibigay. Hindi naman lagi. Pamisan-misan. Di ba? Nung bata kayo, okay lang yun eh. Hingi. Pero, ngayon, high school na kayo, college na kayo, dapat, hindi puro hingi. Kung humihingi man kayo, dahil kasi, mga estudyante, di ba? Pero, panloob na lang ninyo, hihingi pa kayo, nahiya naman kayo. Matuto kayong magtrabaho sa pagitan ng inyong kamay para meron man lang kayong panloob. Mahal-mahal ng sibuyas ngayon. Iba namang bumili ka ng mag-invest ka ng konting sibuyas na maliliit, itanim mo. At meron nga, nabasa na
na ano ko sa YouTube eh. Estudyante siya, kung pakainin niya lang yung kanyang alagang manok sa umaga at saka sa hapon pag-uwi niya. Oh. Ang manok niya ang nagpapaaral sa kanya. Yung kinikita niya doon sa pag-aalaga niya ng manok, nagagamit niya sa pag-aaral niya. Oh. Eh tayo, ayaw natin na naditikitan tayo ng dumi ng manok. Dirig-dirig kayo sa dumi ng manok. Samantalang, ang yung dumi na yan, kung tutuusin, pera pa rin yan. Pwede nyo ibenta yan, binibili yan, kakaba. Pero kayo, sabi nga, di ba? Sabi ng iba, may pera sa basura. Eh, pastor, basura lang naman yan. Dumi ng manok, baho-baho pa. Basura ba yan? Nabaho pa. Pero, nabibili yan. Nagiging pera yan. O, ano daw ang amoy ng kayamanan sa Bulacan? Alam niyo ba yung amoy ng pera ng Bulacan? Kain baboy. Pagka nakaamoy ka ng kain baboy, pera. May pera dito. Bakit? Eh, siyempre, pag nabenta ang baboy eh. Di ba? Kaya ito, amoy ng Bulacan, amoy tain ng baboy, tain ng manok, yan daw ay amoy ng kayamanan. Ibig sabihin, maraming nagninegosyo ng mga kahayupan. Kahayupan. Di ba? Kaya, ang mga taong Bulakenyo, hindi mo sasabihin mahirap. Di ba? Alam niyo ba, wala sa listahan na mahihirap na probinsya ang Bulacan. Nasa listahan ang Bulacan na mayayaman, isa sa mga mayayamang probinsya, Bulacan. Dahil sa kanilang pag-aalaga ng mga kahayupan. Di ba? Mga hayop. Di ba? Oh. Ang hihira. Oh. Eh, ano ba kapatid? Ikilos nyo naman, sabi ng Bible, yung magnanakaw, huwag na magnakaw, kundi maghanap buhay at magbigay. Diba? Ang sabi ng Bible, mapalad! Ang magsabi niyan, ang Panginoong Yesus. Nagsisinungaling ba ang Panginoon? Mga kapatid, sabi po ng Bible sa Peter, walang nasumpungang daya sa kanyang bibig. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoong Yesus nung sabihin niyang mapalad ang nagbibigay. Kaya kung gusto mo maging mapalad, magbigay ka. Oh, hindi naman hinihingi lahat eh. Ano hinihingi ng Diyos? Una, yung iyong ikapo. Eh, magkano ba ikapo? 10% lang naman. Magkano ba ang VAT ng Pilipinas? 12%? Ba, mas mataas pa kayo magbigay sa gobyerno. Kung nagbibigay kayo ng 12% sa government, dapat magbigay kayo ng hindi bababa sa 12% sa Diyos. Nakakahiya tayo sa Diyos eh. 12% nabibigay natin sa government. Yung 10% di natin mabigay sa Diyos. Di ba? Ang sabi ng Diyos, bring all the tithes. Diba? Into my storehouse. Dalhin nyo lahat ng inyong ikapo sa aking bangan. Barn. Diba? Ano ba? Sabi ng Proverbs chapter 3, honor the Lord thy God with thy first fruits. Diba? Honor the Lord thy God with thy substance. I-honor mo daw ang Diyos ng kung ano meron ka. At ibigay mo ang unang bunga. Di ba? Unang bunga. Kaya lahat po ng panganay ay sa Diyos. Patay po, lahat ng panganay sa Diyos. Kaya yan ay tao. Sa Diyos yan.
O, panganay kong anak, si Jeshurun. Dedicated sa Diyos yan eh. Pastor yan eh. Lahat ng hayop na unang pinanganak sa Diyos. Di ba? Sa Diyos yan. Kaya yan ay kambing, baka, baboy, manok, bibi. Oh, sa Diyos yan. Lahat ng unang bunga ng iyong halaman ay sa Diyos. Sabi ng Bible, banal yan. Lahat ng unang bunga ay banal. At dahil si Kristo po ang unang anak ni Mary, tingnan nyo. Di ba? Si Kristo ang panganay. Si Propeta Elijah, si Propeta Samuel, siya ang panganay na anak ni Elkanah, tsaka ni Hannah. Kaya lahat ng panganay, whether you like it or not, yan ay sa Diyos. Eh kung ayaw niyong maniwala, nasa inyo yan. Pero sinabi na ng Diyos yan. Especially binanggit all the males. Lahat ng lalaki. Especially yan. Bakit? Sapagkat sa Bible, ang mga propeta normally ay lalaki. Okay po. Sabi ni Kristo, sabi ni Luke, sa Acts chapter 20, verse 35, it is blessed, more blessed. Sa more, mga kapatid, isabihin ni higit. Higit. Ha? Mas higit na pinagpala ang nagbibigay. May panahon na tayo tumatanggap lang. Oh, talaga naman di ba? Lalo nung tayo bata. Tumatanggap lang tayo ng tanggap. Wala naman tayo kakain na magtrabaho. Pero may panahon na kaya na natin magbigay. So yung panahon na kaya mo nang magbigay, ang sabi ng Bible, magbigay ka na. Sapagkat, una, may kakayanan ka na. Di ba? Mayroon ka ng kakayanan magbigay. Siguro, kaya ka nakapagbibigay na kasi baka ikaw ay mayroon ng pinagkakakitaan. Sideline. Hindi ko pa naman full-time na work trabahante. Pero mayroon ka ng sideline. Marami ka ng naibebentang kung ano sa online. Maganda diba? Nakapagbebenta ka na. O kaya ikaw ay nakapag-extra na sa mga trabaho. O, nakapagbibigay ka na. Eh, sabi din ba ng Diyos, yung may kakayanan, magbigay. Yung may kakayanan, magbigay. Hindi naman hinihingi ng Diyos yung hindi mo kaya eh. Pero, ang Macedonian Church, sabi ng Bible, ay higit sa kanilang kakayanan ang kanilang binigay. Kung ang isang member ng Macedonian Church ay kaya lang magbigay ng piso, sinisikap niyang dagdagan ng higit sa piso. Diba? Kung kaya niyo magbigay ng 100, yun ang kaya niyo. Pero like Macedonian Church, sabi ng Bible, they gave more than expected. So, almost double ang ginawa nila. Eh, meron ako mga tao na sabi sa akin, Pastor, alam mo, ako double tithings ako eh. Ano nangyari sa'yo? Aba, mas pinagpala ako ng Diyos. Pag sinabing double tithings, 20% yun. Kung hindi natin kaya ibigay ang 10%, hindi natin kaya ibigay ang 20%. Kung hindi natin kaya ibigay ang 20%, hindi natin kaya ibigay ang 100%. Ang tawag doon, first fruits. 100% yun eh. Pero sabi ng Diyos, bigay nyo. Gawin nyo. Sapagkat mas mapalad ang nagbibigay. Okay? Luke 6:38.
and it shall be given you. Good measure, pressed down, and shaken together. And sabi nito, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Di ba? Ang sabi po ng Bible sa Macedonian Church, 2 Corinthians chapter 8, 1 to 6, they will in great trials of affliction. Verse 2. Ang Macedonian Church, sabi ng Bible, how that in a great trial of affliction, the abundance of the joy and deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Hindi po hadlang sa Macedonian Church ang pagiging mahirap. Pastor, mahirap lang kami. Wala po akong ibibigay. Okay, sige, mahirap ka lang. Pero subukan mo magbigay. Pag nasubukan mo magbigay sa kabila ng iyong kahirapan, makikita mo kung ano ang mangyayari. Ipapakita sa iyo ng Diyos the miracle, the blessing of giving. Ano ba ang blessing ng pagbibigay? Bisan tayo, ang nasa isip lang natin, mahirap lang ako eh. Ultimo nga mayaman, sinasabi nila eh, mahirap lang kami. May house and lot, may sasakyan, may monthly income, nag-aaral sa private ng anak. Tanungin mo, ay, mahirap lang kami. Gusto, mahirap lang kami. Yun ba yung mahirap? Sang-ayon sa pag-aaral, ang sinasabing mahirap, una, wala kang sariling bahay at lupa. Yan ang number one pagiging mahirap. Wala kang sariling lupa at bahay. Eh kung may lupa ka, pwede ka kahit kubo lang, di ba? Pwede ka magtayo. Ibig sabihin, mga kapatid, wala kang kakayanang bumili ng lupa, kaya naumupahan ka lang. Kaya, isa sa mga, ang tawag doon, sinasabing una na mahirap ay yung walang sariling lote, natayuan man lang ng kanyang bahay, kahit man lang ba 30 square meter. Nakaman lang 30 square meter. Nakikitayo ka lang. Diba? Kaya yan ang mga ng mahirap. Walang sariling bahay. Walang sariling lupa. Pangalawa, ano pa yung ibig sabihin daw ng mahirap? Ikaw ay nakikitira o nangungupahan lang. Sabihin, mahirap ka talaga. Iba kasi, may bahay at lupa sa malayong lugar. Punta sa isang katulad sa Manila. Meron kang lupa at bahay sa probinsya. Tapos, nasa Manila ka, wala kang lupa at bahay, nangungupahan ka lang, o nakikitira ka lang. Hindi ka consider na mahirap. May lupa at bahay ka eh. Hindi mo lang tinitirhan. So, hindi ka mahirap. Ang mahirap, kahit saan ka pumunta, wala kang bahay, wala kang lupa, wala kang tirahan. Namumupahan ka lang. Di ba? Yan ang mga ng mahirap. Eh, hindi. Eh, bahay ka sarili. May lupa ka sarili. At doon sa bahay mo, isa pa, ang mahirap, pumunta ka sa bahay, alaman lang siyang television. Maaaring meron siyang radyo. Radyo. Pero wala kang television at wala kang cellphone. Ayon sa pag-aaral, pag ikaw ay merong TV, o meron ka man lang dyan na rep, o meron ka dyan cellphone, hindi ka mahirap.
yung TV, gumagamit ng kuryente. O, hindi mo bayad ka ng kuryente. Diba? Yung cellphone, gumagamit ka ng load. O, di mo load ka. May pera ka. Hindi ka mahirap. Ngayon, ba't sinasabi ng tao na si mahirap? Yun nga, poor mentality. Yung taong poor mentality, kahit meron na siya ng lahat, sabihin niya, mahirap lang kami. Pero ang tao na mayroong generous heart, kahit mahirap, maaaring sabihin niya, mahirap lang kami. Pero yung taong yan, tumutulong kahit konti. Nagbibigay yan kahit konti. Malalaman mo lang na mahirap siya kasi ang binibigay niya. Di ba, ang sabi ng Diyos, nakita niyo ba yung dalawang offering? Opo. Yung isa, ano binigay? Isang pera. O yung isa, ano binigay? Isang suko. Pero sa dalawa, sino ang mas may malaking binigay? Yung isang suko na pera o yung isang nagbigay na isang pera? Ang sabi ng mga disciples, Panginoon, yung nagbigay ng isang pera, yan po ang nagbigay ng malaki. Ano sabi ni Kristo? Tama ka. Kaya, hindi mo nasusukat ang laki ng iyong binigay doon sa halaga na binigay mo. Sabi, nasusukat ang binigay mo kung gaano ang naiwan sa iyo. Nagbigay ka nga ng 100, meron ka naman dyan 10,000. Ano yung 100 sa 10,000? Samantalang yung isa, i-100 ng pera, binigay pa. Ala, naiwan sa kanya, diba? 100 lang, binigay pa. Diba, naiwan sa kanya? At tanong, yung bang nagbigay ng 1,000, ay mas malaking binigay kumpara doon sa nagbigay ng 100. So, sa practical at sa pananaw ng taong hindi marunong umintindi ng salita ng Diyos, malaki yung nagbinigay ng 1,000 kumpara sa binigay ng 100. Pero sabi ng Diyos, yung nagbigay ng 100, iyon na lang ang pera niya. Yun na lang ang kabuhayan niya. Ibibili na lang niya ng pagkain niya, binigay pa niya. So siya ang may pinakamalaking binigay. Kaya nga sabi, sinusukat ang iyong binigay, hindi doon sa halaga, kundi doon sa naiwan. Diba? Ang laki nga ng binigay mo, yung isang supot na binigay, barya niya lang yun. Samantalang, yung nagbigay ng isang pera, buong kayamanan niya na yun. So mga kapatid, matutunan natin magbigay generously. Amen? Itong Macedonian Church, ang sabi ng Bible, sila ay nasa deep poverty. Verse 2, di ba? How in that great trial of affliction, the abundance of joy and their deep poverty. Yung poverty, mahirap na eh. Deep poverty pa. Diba? Mahirap ka na, ikaw pa yung pinakamahirap. Ibig sabihin, ano ka? Poorest of the poor. Kung hindi ka naman poorest of the poor, ba't hindi ka magbigay? Yung poorest of the poor ay nagbibigay. Samantala ikaw, na hindi naman poorest of the poor, ay hindi nagbibigay. Mas mapalad siya na poorest of the poor kaysa sa iyo. Sapagkat siya, bagamat siya poorest of the poor, siya marunong magbigay. Sabi ng Bible, ang kanyang kayamanan ay malaki sa kanya.
Meron siyang kayamanan sa langit na nandun, naghihintay sa kanya. Meron siyang pastor, tinatawag siya ng kanyang kaibigan mamamatay na. Ayun, naalala ko na eh. Sabi ng kaibigan, Pastor, mamamatay na ako. Pero malungkot ako. O, ba't ka malungkot? Eh, napakayaman mong tao. Dapat maligaya ka dahil mayaman ka eh. Kahit mamamatay ka na, mayaman ka naman eh. Oo nga, Pastor eh. Magkaibigan sila eh. Pero yung mayaman, hindi naniniwala sa pastor. Alam ba siya naniniwala sa pastor? Kasi yung pastor mahirap. Kaya mahirap paniwalaan ang mahirap. Kaya nga nagpapayaman ako eh. Kaya lang, hindi ko alam kung kalooban ng Diyos na maging mayaman ako. Kahit tama sinasabi ko dahil mahirap ako, sa tingin ng mga tao, sinasabi ni pastor, bakit? Eh tingnan mo, katatayuan niya. Kung totoo sinasabi ni pastor, dapat mayaman na siya. Di ba? Ang daming propeta ng Diyos sa Bible namatay ng mahirap. Oh. Kaya mahirap paniwalaan ang isang mahirap. Merong isang, sabi ng Bible, merong isang city na kinugkob ng makapangyarihang bansa. Pero merong isang matalinong mahirap na ligtas niya yung bayan. Pero dahil sa siya mahirap, nakalimutan ang kanyang ginawa. Hindi naalala ng tao yung ginawa ng mahirap na matalino. Kaya ang payo ko sa inyo mga kapatid, magpayaman kayo. Bagkat kahit matalino ka, pag mahirap ka, walang taong makikinig sa iyo. At kahit nailigtas mo na, hindi ka pa rin niya pinaniniwalaan. Sapagkat ikaw ay mahirap. Pero sabi ng Bible, kahit ikay mahirap sa lupa, you have great riches in heaven. Amen? Kaya mga kapatid, sila, ang Macedonian Church, bagamat nandun sila sa deep poverty of life, sila ay poorest of the poor. But they are generous when it comes to giving. Hindi po sila nagpatalo sa mayamang church ng Corinto. Ang Corinto po ay mayamang church. Mga millionaire ang mga members. Pero ang Corinto ay carnal church. Carnal ang mga members. Ang daming kasalanan na ginagawa ng mga members. Yung isang member doon na nag-asawa ng bata, yung anak niya ay naging asawa ng asawa niya. Kaya kung kayo, halimbawa, mababalo ako, huwag naman. Nag-asawa, ako ay edad 50, nag-asawa ako na edad 25. Diba? Eh may anak akong binata, baka mamaya magkaroon ng love triangle ba tawag doon? Diba? Nag-asawa yung tatay, matanda na yung tatay. Meron siya anak na binata. So, ang ginawa ng binata, tinanan niya yung asawa ng tatay niya. So, kaya ang Corinto ay carnal church. Carnal Christian. Sapagkat pinapayagan nila ang ganong kasalanan sa gitna nila. Pero ang Macedonia Church, mahirap, walang ganong kaso. Walang ganong kaso. Kundi, sabi ng Bible, sila ay mayaman sa pagbibigay. Tayo ba ay mayaman pero pulubi pagdating sa giving? O tayo ba ay mahirap din sa pagbibigay? Dapat, mga kapatid, kay mayaman ka, kay mahirap ka, dapat ang ating pattern of giving ay ang Macedonian Church. Di ba? They gave liberally. They gave bountifully. Di ba?
Tingnan niyo po. Ang sabi po rito, verse 3, For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Mga kapatid, higit sa kakayanan nila, nagbigay sila. Ang tanong, gaano mo sinusukat ang kakayanan ng Diyos to bless you? Sinusukat ba natin ang Diyos sa yung kakayanan niya mag-bless by our giving? Huwag natin sukatin doon. Sapagkat sabi ng Bible, ibinigay ng Diyos maging ang kanyang bugtong anak. How much more the things of this world na kailangan natin. Naibigay niya nga ang the only riches of heaven, the Lord Jesus Christ. How much more yung mga bagay lang na dito sa lupa, hindi ba niya kayang ibigay? Kung nagawa ng Diyos yun, gaano man kalaki ang pangailangan mo, God will provide. Amen? God will provide. Okay? Sabi rito, in great joy, they gave. Amen? Richly. They gave richly. In great joy, in giving, no? They gave richly. Sila ay nagbigay ng mayaman. Sila ay mayaman kung magbigay. Yun. Yan yung sabihin. Ikaw ba ay mayaman magbigay? O mahirap magbigay? Pero sabi ng Bible sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 9, God loveth a cheerful giver. Ang Diyos, mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pangalawa, in great joy they give. They gave richly. They gave with a willing heart. Amen? Willing ka ba na magbigay? Dapat willing ka. Walang nagtutulak sa'yo. Sinabi ni pastor. Kung di lang sinabi ni pastor, kung ibigay dyan. Di ba? Sabi nga, may kanta. Kapag nagmamahal ka, nakikita. Ang nagmamahal, nakikita sa kanyang gawa. Hindi rin pwedeng hindi makita sa iyong gawa ang iyong pagmamahal. Ibig sabihin, pagka ikaw ay may pagmamahal, ginagawa mo, ina-action mo. Kaya nga, actions speaks louder more than voice. No? Love in action. Hindi ka nagsasalita, pero ginagawa mo. So, mas malakas daw ang boses mo kaysa sa sinasabi mo. So, are you willing to give the portion of God? Diba? Yung tithes, yung first fruits, diba? Yung offering. Sa Bible nga, may mga love offering pa eh. Love offering, sin offering, thanksgiving offering. Diba? At ang pangatlo, sacrificial offering. Sacrificial attitude to help others. Sapagkat sabi ni Pablo, tutulong tayo sa Jerusalem Church. Kaya ang Macedonian Church ay nagbigay ng higit sa kakayanan to give help to the Jerusalem Church. Kaya dapat ang church mayroong mission offering, mission giving para sa mga churches na nag-mission to help them to spread the gospel of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, sacrificially, they gave sacrificially.
Eh tayo, paano tayo nagsasakripisyo? Sabi nga, bakit maraming ang tao ngayon dumadami sakit? Diba? Tingnan mo, ano ba ang madalas mong kinakain? O, yung soft drink, di ba? Nakakatulong ba ang soft drink? Actually, hindi nakakatulong ang soft drink. O, yung isa soft drink mo, imbes na uminom ka ng soft drink, magtubig ka na lang. At yung pambili mo ng soft drink, ibigay mo sa gawain ng Diyos. Nakatulong ka pa, naligtas ka pa sa sakit na ang pangalan ay diabetes. O, di ba? So, kapatid, the Macedonian Church, they gave themselves first to the Lord. Amen? Tingnan nyo, verse 5. And this they did, not as we hope, but first they gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Mga kapatid, paano mo magagawa ang generous giving? Ang pagbibigay ng willingness, willing sacrifice, willing offering, free will offering, and sacrificial offering. Ang una natin gagawin, sabi ng Bible, give yourselves to the Lord. And the second is, give yourselves to the apostles, to the pastor. Hindi mo kayang gawin ang ginagawa ng Macedonian Church hanggat hindi mo ginagawa yung dalawa. Ibigay mo muna ang sarili mo sa Diyos at ibigay mo ang sarili mo sa pastor mo. Pag naibigay mo ang sarili mo sa Diyos at sa pastor mo, you can give generously, sacrificially, willingly. Naibigay mo yung buhay mo sa Diyos at sa pastor mo. So yung mga bagay ng mundo ito, it is very easy for you to give generously. Sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa napakagandang mensahe na amin pong napakinggan ngayong umaga. The blessedness of giving. Ang pagpapala ng pagkakaloob. Huwag namin tingnan, Panginoon, na ito isang pahirap, ito isang bagay na hindi maganda, kundi tingnan namin, Panginoon. Lahat ng nagbigay sa iyo, hindi nawalan. Lahat na nagsakripisyo para sa iyo, hindi nawala, hindi nasayang. Kundi ang kanilang sakripisyo ay pinagpala ninyo at nagamit ninyo. Ngayon magbibigay po ako ng panyaya bago tayo magbukas mga kapatid. Tayo po tumayo. Magkakaroon po tayo ng commitment. Yung ating po first fruits commitment. Ito yung unang bunga o yung unang mong sweldo sa isang buwan. Unang mong sweldo sa isang taon. Yung first salary mo. Kung iyan ay ibibigay mo sa Panginoon, ang tawag po dyan ay first fruits. At sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Because God is capable now na ibalik sa iyo ang binigay mo ng tama, sakto, siksik, liglig, umaapaw. So, pag tinanggap mo na yung pagpapalang umaapaw, mga kapatid, at makikita mo ng gusto at ma-enjoy mo ang blessing. Sapagat ang pagpapala ng Diyos ay walang sumpa. Pero yung pagpapala na kinuha mo ng hindi tama ay may sumpa. At ito ay nawawala. Kaya tayo po'y mag-commit sa Panginoon.
Panginoon, ibabalik ko ang pera mo. Your tithes, the tithes, and I will also give my first fruits offering. For the glory of your name, for the advancement of the gospel, and also to help other Christians. Tayo po'y lumapit sa harap. Let's make a commitment. Panginoon, hindi ako magiging maramot. Hindi ko titignan na ako'y mahirap. Hindi ko titignan na ako'y estudyante lang at walang malaking income. Ang titignan ko kung ano ang blessing of giving. Tayo din manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo. Bagamat hindi po madali, Panginoon. Lalo kung wala naman talaga kaming halos ibibigay. Pero nandun po yung tinatawag na challenge. Nandun po tinatawag na sacrifice. Kung gagawin po namin ito, Panginoon, your promise is you will bless us overflowingly. Nasabi po ninyo, subukan niyo ako. At pag nasubukan ka namin, Panginoon, saka lang namin marirealize the blessing. Kaya, huwag kaming maging reluctant, Panginoon, to do your will. Ibigay namin, Panginoon, ang hinihingi mo. Sabagat, ibibigay mo rin naman ang aming kahilingan. Panginoon, i-bless po ang bawat sa amin. Pagpalaan niyo po ang offering. Papadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Give